Hi guys, for today's video ay magpa-file tayo ng fourth quarter 1601 EQ. And yun yung tinatawag na withholding tax pag kayo ay nagre-rent for your business. Rental ng pwesto. Punta na tayo dito sa EBIR forms, tapos click natin. Wait and learn. Ito na siya guys. Ito na yung inopen natin kanina ang EBIR forms. Kung palagi na kayong nag-file dito, ma-recognize nyo na yung details nyo once na ilagay nyo na yung PIN number nyo. Then, click enter. Pero kung bago pa lang kayo, kailangan nyo ilagay yung mga details manually. Ayan, yung sinasabi ko guys. Edit ko lang to. And, select na natin yung form. 1601 EQ. Ito. So, isa lang naman dito yung form na to guys. Pero kung may nakalagay dyan na 2018, tapos dalawa yung 1601 EQ, yung 2018 yung lagi natin pipiliin kasi yun yung updated. Okay? So, click na natin to. Ayan. So, makikita nyo dito mga na-file ko na since nag-start kami. Nag-start kami, mag-file ay October 2023. Okay, then click lang natin yung fill up. And ito na yung form na kailangan nating i-file. 1601 EQ Quarterly Remittance Return. Creditable Income Taxes Withheld Expanded. Kung nakalagay dito na year 2025, so palitan natin siya ng 2024 dahil ang ating i-file ay para sa October, November, December na quarter or the fourth quarter. Click natin tong fourth. Ba't ayaw? Oh. Ayan, naghang lang siya. Amended return, no. Any tax withheld, yes. As is na yan. And then dito na tayo sa 11. Withholding agent, private. Oh my God, ba't nag-hangers? Click natin tong ATC. Kung individual kayo, individual, WI. Pero pag corporation, WC. WI 100. This is for individual. Ayan. Then, ilagay lang natin dito yung 3 months total of rent. Like, for example sa akin, 7,000 times 3, 21,000. Ayun. Tapos, automatic niya lang ita-time sa 5%. 1,050 for 3 months. Tapos, dito sa 20, ilales natin yung first month of the quarter na binayaran natin noong October, 350. Noong November ay 350. So, ang matitira dyan ay 350 na lang. That is for the December. So, yun yung babayaran natin. Total amount still due. Then, validate na natin. Validation successful. Okay. Save. And then, submit final copy. Wait lang natin, guys. Because we need more patience on this. Every quarter ng 1601 EQ, kailangan magpasa din ng alpha list. Ayun, submit successful. Okay na. And then, pag annual din, kailangan ng alpha list. So, kunwari, ipiprint natin. Kasi para makapag save tayo ng file. Double click lang natin to. Then, i-save na natin. Ayan, meron akong first quarter, second quarter, fourth quarter. Yarn, save. Na-save na niya. Na-save na siya. Ito. So, exit na tayo. Ang next naman natin ay alpha list. So, punta tayo dito sa alpha list. Lagay lang natin yung username natin and password. And then, pagka-login ay QAP. Then, 1601. Ito. And then, dito tayo sa schedule 1. Ilagay natin dito yung October, November, December. Nag-start tayo for October. Then, 2024. Amended return, no. Tax withheld, yes. Quarter of fourth quarter, and then add update. Okay.
And add. Inilagay natin dito yung tax ng nirerentahan natin. Ang nirerentahan ko guys ay corporation. So, ang ilalagay ko dito ay yung registered name nila. Okay, and then ATCWC 100 kasi corporation sila. Yarn. Tapos, income payment for October, 7,000. 7,000. So, dapat 5% dito. $350. And, so, okay yan guys. Save. Then, exit na tayo. Next ay for November 2024. Same lang to dito. Then, fourth quarter. Add update. November 2024. Ay, wait. Add nga pala muna. Then, company name ng inuupahan natin. Then, ATC WC100 kung corporation yung inuupahan niyo. Pero kung individual lang, under last name, first name, middle name, WI100. Tapos, dito, 7,000. Kung magkano yung rent nyo? 5%, 350. Then, save. Tapos, December na tayo. 12/20/24. As is, then 4Q, or update. December 2024. Ilagay ulit. Add, tapos ilagay ulit yung company name. And next, ATC WC100. Amount, 7,000. 5% tax rate, amount tax without 350. Then, click save. Then, exit. Yes. The next thing to do is mag-generate tayo ng file. So, mag-generate file na tayo guys. Ilagay lang natin yung pinaka-last month ng quarter, December 2024. Then, 4Q, fourth quarter, then generate file. At ayan, makikita nyo ang 12/2024, 16/01/8Q. So, ayan, dyan lang natin i-save. Save. Then, sunod ay October 2024, save. Next is 11/2024, November, save. Ayun, na-save na. Magbabalidate naman tayo ng file. Mag-exit na tayo dito. And dito ang ating AlphaList validation. Ayan guys, so nag-browse na ako dito nitong October 2024, 16/01/8, tapos nilagay ko dito yung month, October or 10, 2024. Tapos yung report, select lang natin. And ayan, no errors encountered dito sa October 2024, which means okay yung ating pag-file sa AlphaList or data entry. Then, X lang natin. Validation successful. Okay. Next naman, i-browse natin ay November 2024. Okay. Gawin natin tong 11. Then, validate file. Select. Yan. No errors encounter. November 2024. Then, validation successful. Okay. Next is December. Click OK. Gawin natin tong 12. And validate file. Select. No errors encountered. 12/2024. So, validation successful. Ayan, okay na lahat ng ating data entry or alpha list for October, November, December. Na-validate na natin. Exit na tayo. Ang gagawin naman natin ay magsasubmit sa email. E-submission. Okay. Tagal. Punta tayo sa sent items kasi nandoon yung sinend ko last 16/01 EQ. So, yun na lang yung ikakako. Ayan, ito guys yung sinend ko sa BIR last third quarter. So, copy ko lang to.
Mag-new email pala ako, compose. Then, ito yung pinaka-subject. Papalitan ko to ng 4. For Q na lang. QAP611A 4Q, tapos copy ko na lang to. And, ang mag-attach tayo ng file. Where is it? Ang i-attach natin dito ay yung ating vinyl. Ito. October 2024. Next ay November. Next, December. Ayan guys. So, okay na yan. I-send na natin ito. Ay, sorry. Wala nalagay yung email. Ayan. Send. Tignan natin sa sent items. So, ito na siya guys. That's all. Tapos, mag-response na lang yan. Sunod na ito, magbabayad na ako ng 350. Para hindi ko makalimutan. Sige lang guys. Bye!